Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat, mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Bigyan po natin ng isang matamis na ngiti ang bawat isa. Wear your smile every day. Mga kapatid, meron po tayong rason para magselebrar ng misa ngayong araw na ito ng linggo. Sa ika-4 na araw o ika-4 na linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay ginugunita natin ang Good Shepherd Sunday. Ngayon din po ay ginugunita natin ang panalangin para sa mga reliyosong o may bokasyon ng pagka-relihiyoso. At isa pa po, ngayon pong araw na ito ay Mother's Day special. Kaya batiin po natin ang mga ina, nakatabi natin ng Happy Mother's Day. Mga kapatid, nagagalak po ang Panginoon ngayon na ipagselebrar ang Mother's Day at ang Good Shepherd Sunday. Bakit po? Kasi po tayo biniyaan ng panibagong leader ng simbahan. Bagong Santo Papa sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevost, OSA. Isa pong Agustino tulad ko. Siya po ay amin na General Superior sa Roma back 2013. So mga kapatid, sa ating binasang ebanghelyo ngayon, malinaw na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos na tayong lahat ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayong lahat ay patuloy na tinatawagan ng Diyos na makinig sa kanyang tinig na nagmumula sa kalooban ng Diyos, na nagmumula rin sa kaibuturan ng ating mga puso. God is always within our heart. Ang Diyos ay nakaluklok sa puso ng tao, sa kalooban ng tao, dahil ang Diyos ay nagbahagi ng kagandahang loob sa mga tao. Kaya tayong lahat ay tinatahanan o nananahan sa atin ang Diyos mismo. Nakikilala ko sila. Mga kapatid, tayong lahat ay kilala po ng Diyos. Bago pa man tayo likhain o lalangin bilang maging tao o ipanganak sa mundong ito, tayo pong lahat ay kilala ng ating Panginoong Diyos. At wala po tayong maitatago
sa ating Panginoong Diyos. At ang ating response sa pagkilala niya sa atin ay ito po. Sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo na nakikinig sa kanyang tinig, atin ding kilalanin ang Diyos sa ating buhay. Bilang mga tagasunod na nakikinig sa tinig ng Diyos, mas lalo nating kilalanin ang Diyos sa ating buhay, mas lalo po nating palalimin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Upang tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. Sabi dito, nakikinig ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Mga kapatid, itong karakter po na ito ng pakikinig, pagkilala, at pagsunod ay ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating mabuting pastol. Kung ating aalalahanin ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ito'y buhay pagsunod, buhay pakikinig, at buhay pagkilala sa Diyos Ama. Kaya sabi dito, ako at ang Ama ay iisa. Silang dalawa ay merong nag-iisang diwa, nag-iisang kalooban, nag-iisang puso. Silang dalawa ay iisa. Ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo ay kalooban ng Diyos Ama. Kaya silang dalawa ay iisa. At ito ang nais ng ating Panginoong Hesukristo na maging kalooban nating lahat na mga tao, na mga nilalang ng Diyos. Ang nais ng ating Panginoong Hesukristo ay makiisa tayo sa kalooban ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa paglilingkod ng Diyos sa ating lahat o sa bawat isa sa atin. At ngayon pong Mother's Day special, I want to connect this character of a good shepherd to a loving mother. Napakaganda po, no? Very timely. Mga kapatid, alam po ng isang ina ang kahulugan ng pagmamahal. No? At ano po yun? Sabi ko sa inyo, di ba? Pagsasakripisyo. No? Ang tunay na kahulugan ng pagmamahal ay walang iba kung hindi pagsasakripisyo na unang ibinigay o ginawang ehemplo ng Diyos sa ating lahat. Ibinahagi ng Diyos ang kanyang buhay. Ibinahagi ng Diyos ang kanyang pagkatao at pagka-Diyos. Ibinahagi po ng Diyos ang lahat-lahat na meron siya. Isang sakripisyo, no? Na ipinagkaloob ng Diyos sa tao upang tayo ay mabigyan ng ginhawa na ating sineselebrar ngayong ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi po natin tandaan na meron po tayong Diyos na buhay at patuloy na nagbibigay buhay sa atin, especially sa ating ginagawang misa ngayon. Ang Diyos na nagpapaalala sa atin ng kanyang pagsasakripisyo at ang kanyang pagkamatay at ang kanyang muling pagkabuhay. At mga kapatid, alam po ng ina ang kahulugan ng pagmamahal. Walang iba kung hindi ang pagsasakripisyo. Ang ina po ay marunong makinig sa kanyang mga anak. No? Na kung saan ito ang unang ipinakita sa atin ng Panginoong Hesukristo. Siya ay nakinig sa kalooban ng Ama. Alam po ng ina kung paano makinig ng may pagmamahal. Ang ina po ay kilala niya, no, ang kanyang mga anak. Napakaganda po, no? At patuloy niyang kinikilala. No? Ang nanay po, no? Patuloy niyang kinikilala ang kanyang mga anak, hindi lamang sa pagkabata nito hanggang sila lumaki na. No? At ang Diyos po, no? Kilala po tayong lahat. Our God had a motherly touch. No? Ang Diyos ay hindi lamang Ama, siya din ay isang ina. No? Na patuloy na kinikilala tayo. Patuloy na minamahal tayo. Kaya tayo naman, marapat din na mas kilalanin natin siya sa pamamagitan ng ating mas napagpapalalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. No? At ang ina po, no? Ang magulang po ay nagdidisiplina. Ang ina po ay nagdidisiplina ng may pag-unawa.
na kung saan ang Panginoong Diyos, tayong lahat, ay Kanyang nauunawaan. Gaano man po tayo kamakasalanan, gaano man po tayo karupok sa ating buhay, gaano man po tayo hindi sumusunod sa Kanyang kalooban, sometimes, ang ating Panginoong Diyos, handa tayong yakapin muli pabalik. May pag-unawa, pag-unawang may pagmamahal. Ganyan po ang Diyos, ganyan po ang ina. Hindi kayo matitiis ng inyong ina, I tell you. Kaya mga kapatid, ang karakter po ng mabuting pastol at ang karakter ng mapagmahal na ina ay nagkaka-jive. Na kung saan kung ating titingnan ang ating buhay po, kahit na may mga challenges, I tell you, God is always with us. Never po tayong iniiwan ng Diyos. Ang Diyos, palaging handa tayong yakapin muli, pabalik sa Kanyang kalooban. Handa tayong bigyan ng Kanyang pagmamahal, bahaginan ng buhay na walang hanggan. Ang kinakailangan lang po natin gawin ay effort. Again, konting effort sa part ng tao. Kaya mga kapatid, ngayon pong Mother's Day special, at the same time, ngayong Good Shepherd Sunday, let us always remember na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos na nakikinig. Nakikinig sa ating kalooban. Ang ating Diyos ay Diyos na patuloy tayong kinikilala. Kaya marapat na mas palalimin natin ang ating pagkilala sa Kanya, ang ating pananampalataya sa Kanya. At ang ating Diyos po ay Diyos ng umuunawa. Ang ating Panginoong Jesucristo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Naunawaan niya ang kalooban ng Diyos Ama at hindi ang kalooban niya ang ginawa niya. Kaya tayo rin, sumunod tayo ng may pag-unawa. Pag-unawa sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating kapritsyohan. Pag-unawa sa pagmamahal ng Diyos na ibinibigay niya sa atin araw-araw. At panghuli po, mga kapatid, patuloy po nating ipanalangin ang ating Santo Papa, ang ating bagong Santo Papa ngayon, na kung saan kaharapin niya ang mabigat na responsibilidad ng simbahan. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag po natin ang ating pagmamahal, ang ating pananampalataya.